Yung aking gwardiya araw-araw, si Sister Belen. Para makita nyo, para hindi kayo nagkakamali, baka pag nakita nyo may kasama kong iba, batiin nyo agad. Sister Belen, bumati ka naman sa kapapakilala ka para hindi sila nagkakamali. At ang aking anak na namamahala, katulong natin dito si Dr. Franklin. Gusto nyong marinig buhat sa kanya kung mahal niya ako? Sabihin nyo, Sister Belen. Sabihin mo nga kung mahal mo si Brother Mike. Kung hindi, akong papalit. Oh, Sister Belen muna, ito po ang aking niligawan ng 25 taon. Tanungin nyo kung siya'y sumagot na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy 10th anniversary sa inyong lahat. Naway manatili kayong tapat sa Panginoon hanggang sa wakas. Amen. Binabati ko rin ang aking boyfriend. Hindi ko pa siya sinasagot hanggang ngayon. Happy birthday, Brother Mike. At ang ating katulong na doktor, na ang wika niya, Dad, hindi na ako mag-espesyalista pa. Hindi ako maniningil ng bayad sa klinika, basta swelduhan mo lang ako. Dr. Franklin Velarde. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakikibati rin po ako sa ating mga brothers and sisters. Happy 10th anniversary. Actually kaya ho ako hindi nagtuloy sa aking pagiging doktor kasi wala na po akong pasyente. Lahat po pumupunta sa aking father para magpagamot. Kaya po tumulong na lang ako sa gawain natin sapagkat naniniwala po ako na buhay ang Panginoon dito sa ating gawain. Happy anniversary sa inyo lahat at sa aking father, happy birthday. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Lahat ang pinagpala sayaw. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Once again, praise the Lord. Praise the Lord. Tara na mga payong. At tayo sumayaw. Iwagay-way ang inyong panyulitong puti. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Praise. Buhay! Buhay, buhay, buhay ka ng paman. Si Jesus ay buhay, buhay ka ng paman. Buhay, buhay, buhay ka ng paman. Si Jesus ay buhay ka ng paman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay ka ng paman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay Ano si Jesus? Okay, wagay-wayan yung mga panyulito. Yung walang panyulito, ang bestidang itaas. Wagay-way. Naniniwala ba kayo itong araw na ginawa ng Diyos? Naniniwala ba kayong maliban sa 10 kahilingan nyo, mayroon pang dagdag na biyaya ang Panginoon? Amen? Okay, yung lahat naniniwala, tumalon-talon. Yan, parang jogging. Jogging. Yan. Yan lahat na mahina ang tuhod, mag-jogging ngayon, pinalakas ka na ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ni Hesus, kayo pinalalakad ngayon, pinagagaling. Amen? O, kita sa mga panyulitong yan. Nasa kamay, sabihin nyo, Yahweh, ngayong araw, nananalig ako, na ako ay kasama sa iyong kaharian. At tatanggapin ko ngayon din ang 10 gantimpalang nakalaan sa akin. Wala ba kayo napupuna? Tinatakpan ng Panginoon ang araw para hindi tayo mainitan? Salamat sa Kanya at siya'y ating purihin at luwalhatiin magpakailan pa man. Amen! Wagay-way yung mga panyulito nyo. Sa pangalan ni Jesus,
kung paanong pinagpala, kinasihan ng kapangyarihan ni El Shaddai ang panyolito ni San Pablo, apostol, upang gamitin sa pagpapagaling sa may makaramdaman. Ngayon din, inaangking ko ang biyayang yan sa pangalan ni Hesus sa pamamagitan ng panyolitong aking winawagayway ngayon. Naniniwala kayo? Purihin ang Panginoon. Ingatan ang mga panyolitong yan. Yan ay banal at kinasihan ng Panginoon. Ngayon, gusto niyong ituloy ko ang kwento? Nagmamadali ba kayo? Makinig ho kayo. Sabi sa katabi mo, sister, makinig ka na. O, taas ang kamay. 2 kamay. Okay. Siguro naman, wala nang tulog dyan, ano? Mayroon pa bang natutulog dyan? Ang lahat nagising ay pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen. Sabihin nyo, Panginoon, ako naman ay hindi maramot. Pwede ho ba yung hindi nakarating sa Lunita ngayon, pagpalain mo rin sa kanilang kinalalagyan sa pangalan ni Jesus. Niwala kang inabot ng Panginoon yon? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Jesus. Now, brothers and sisters, sa kamay, pagbibilinan ko lang ho kayo. Pagdating ho ng Pangulo Fidel Ramos, siyang ating pagsasalita, pagkatapos niya, babalik ho ako para sa ating healing prayers. I have prayed for this, that the Lord will give me a birthday gift today, na ang lahat na naparito, nakipagsiksikan at mananatili hanggang sa huling sandali na hindi ko at na sinabi ko ang tapos na ang gawain ay kanyang abutin, pagpalain, pagalingin at bigyan ng kanilang kailangan sa buhay. Amen. Naniniwala ba kayo? Okay, sabihin nyo, Brother Mike, ano ba ang gantimpalang yan? Okay, lagay ang kamay sa balikat. Ako, exercise yan eh. Nasaan ang kamay niya? Okay, itaas ang siko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang lahat na gumanon, pagpapalay ng 10 bagay pa. Amen? Praise God. Okay. Sabihin niyo, okay. God is faithful. Himala kayo? Si El Shaddai ay tapat. Kaya ako'y nananalig na bago magtapos ang gawain, siksik, liglig, umaapaw ang gantimpala na aking tatanggapin. Niwala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. First, reward. Unang gantimpala. Jesus said, everything is possible for him who believes. Narinig niyo ba yon? Are you listening now? Ang lahat daw ay mapangyayari sa buhay ng taong nakakrinig ng mabuting balita at nanalig doon. Lahat, everything is possible. Walang imposible. Lahat ay posible sa taong nakarinig ng mabuting balita at nanalig doon. Kapatid, kung mayroon kang imposibleng bagay na matagal nang minimiti sa buhay at hindi mo natatanggap, ngayon din tanggapin mo, hingin mo sa Panginoon at ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Sabihin niyo, Brother Mike, saan nasusulat yan? Gusto nyo? Ito ay sinulat sa Mark chapter 9 verse 23. Jesus said, everything is possible. Ang mahalagang salitang binigyan ng liwanag ng Panginoon ay ang salitang everything. Lahat
asawa, anak, hanap buhay, kotse, bahay at lupa, lahat ay posible at mabibigay sa atin ng Panginoon. Amen! Haniwala kayo? Sino sa inyo gusto magkaroon ng bahay at lupa sa kamay? Bakit? Mga wala pa kayong bahay? Ito talaga ay himala. Talaga naman pag gumawa ng Diyos, milyon-milyong tao walang bahay. Pero masasaya. Yung may mga bahay na mga palasyo, malulungkot. Amen? Kayo aking palasyong bahay, pinailit ko na sa bangko. So ang nagkakaproblema ngayon yung bangko. Hindi nila maibinta-binta sapagkat napakamahal. Ako wala ng problema. Amen? Tatandaan niyo yan. Sabihin niyo, everything is possible to them who believes. Kung ganon, buhat ngayon, wala na akong makikitang mukhang nakasimangot, ha? Sabihin mo sa tabi mo, sister, buhat ngayon, huwag ka nang sisimangot. Baka naman puro sister ang sabi nyo, lalaki ang katabi nyo. Magkakatotoo yun, magiging sister yun. Okay. Sabihin nyo, okay. Number ano tayo? Anong number kayo dyan? 2. Okay, number 2. Sino sa inyo nang pumarito ay hindi malaan ang gagawin? Ang pangalawang gantimpala sa mga taong nakarinig ng mabuting balita at nanalig doon at kung isa sa buhay, walang anumang hahadlang sa ating daan na hindi natin ba ito ataboy at may tutulak. Amen. We can remove all obstacles along the way. Kung mayroon kayong minimiti sa buhay na mayroon mga humahadlang, huwag kayong mabahala. Ito po'y nangyayari sa aking buhay. Sino mga humadlang sa bagay na inibig ng Panginoon na mapasa aking kamay, wala silang magagawa sapagat ang tutulak ng hadlang na yan ay si Yahweh El Shaddai. Amen. Tanungin nyo, Brother Mike, saan mo naman yan? Nasumpungan. Gusto malaman? Okay, tas ang dalawang kamay. Luke chapter 17 verse 6. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Ang sabi dito, kung ikaw rang ay magtaglay ng maliit, kasinliit ng mustas, buti lang mustis ang pananampalataya, manalig at manampalataya, kahit maliit lang, kahit po bundok, gabundok na problemang humaharang sa plano mo sa buhay, kapatid, mautusan mambutok yan ngayong umaga na umalis sa iyong harapan at iyan ay aalis, tatalon sa dagat. Amen. Kaya, brother, kung ikaw ay hindi pa sinasagot ng nililigawan mo at mayroon nakaharang ngayon sa umagang ito, itulak mo, itaboy sa pangalan ni Jesus ang humaharang na yan. Amen. Niwala kayo? I love you too. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige, ulitin nga natin yun. I love you. Totoo? Praise God. Hallelujah. Okay. Anong number tayo ngayon? Number 3. Pakinggan niyo ito. Gusto niyo bang ituring na anak ni El Shaddai? Okay, taas ang kamay, gustong maging anak ng Diyos. Pangatlo, pag kayo ay nakinig ng mabuting balita, nanalig at nanampalataya, lalo't na tinanggap nyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, iningatan nyo sa inyong puso at ginawa nyong Panginoon, hindi ang kayamanan nyo, hindi ang kotse nyo, hindi ang tungkulin nyo, ang inyong pinakinggan, kundi ang tinig ni Yahweh El Shaddai, ituturing kayong mga anak ng kataas-taasan. Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus. Sino ang mga anak ng Diyos? Nakinig ba kayo? Nanalig ba kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tanong niyo, Brother Mike, saan mo naman yan? Nadampot. John chapter 1 verse 12 says, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become the children of God. Narinig niyo yon?
Doon daw sa mga nanalig at nampalataya at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sila ay tuturing at aangkining anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Okay, number 4. Anong number na tayo? Ako, ito maganda ito. Gusto niyong mahabang buhay? Sino ang gustong umabot ng 100 years old? Tas ang kamay? Hallelujah. Glory to God. Gusto niyong umabot na 100 years old, subalit ang itsura at lakas ay kasin lakas at itsura ni Brother Mike na 25 years old lang? Amen? Okay, tas ang kamay. Hallelujah. Napakahina ng inyong pangarap. Ako pag humingi sa Panginoon, yun talagang pinakamataas. Maniwala kayo? Sapagkat wala imposible Diyos. Ang 100 years, sandali lang yan. Tingnan nyo, ako ay 55 na ngayon. Hinihiling ko, abutin akong 85. So 30 years pa. Ay napakabilis ang sikat at lubog ng araw. Amen? Magtatapos din yon. Pero ang nakikinig ng mabuting balita, nanalig at nanampalataya, hindi lamang 100 years, eternal life ang ibibigay. Amen? Aniwala kayo? Buhay na walang hanggan. Kayong lahat na nagpuyat, nagpagod sa dakong ito, nakipagsiksikan, hindi nag-alinlangan, anuman ang init na inyong naramdaman, kapatid, buhay na walang hanggan ang inyong iuuwi ngayon. Amen? Sapagkat ito ang aking kahilingan sa karawang kong ito, na ito'y ibigay regalo sa akin ng Panginoon. Mayroon pong regalong nakalaan sa lingkod ng Diyos. At ang regalong niya na aking pinakamimithi na ibinigay sa akin, dinalangin kong ibigay din sa bawat taong makarating dito sa gawain ito ngayong araw. Amen? Sabihin niyo, Brother Mike, saan mo naman yan? Nasumpungan. John chapter 3 verse 15 says, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man, God be lifted up, that everyone who believe in Him may have eternal life. Alam nyo na ba? Nung panahon ni Moses, tungkod lang ang itinataas. Yung lahat na kinakagat ng ahas, na dinidemonyo, mayroon na ba sa inyong dinimonyo? Ito siguro yung naririnig kong gwapo. Hallelujah. Eh, hindi naman sa akin lumat, hindi mas pakilala. So, nakaupo na kami. Tingin pa rin ang tingin sa aming upuan. Nang tumayo ang aking may bahay at pumunta doon sa CR, bigla rin tumayo, sinalisihan yung aking may bahay. At lumapit sa akin at nagtanong siya. Sabi niya, mawalang galang na ho. Pwede ho bang magtanong? Ako nagtatanong ka na eh. Hindi ho ba kayo yung naririnig ko sa voice tape nung ako'y nasa San Francisco na tinuturing na gwapo? Ang sabi ko sa kanya, bakit? Anong sa tingin niyo ho? Ay naku ho, sabi niya talaga naman, hindi lang ho kayo gwapo, kaakit-akit pa kayo. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag ang isang tao ay kinasiya ng Espiritu ni Kristo, siya'y nagiging kaakit-akit, kawili-wili sa lahat ng tao. Amen! Kahit pangit ang tingin ng ating makaaway, ang tingin ng mga taong nagmamahal sa Diyos ay magaganda at magagwapo ang anak ni El Shaddai. Amen? Anong number na tayo? Number 5. Okay. Sabi niyo, okay. Brother Mike, paano ako magkakaroon ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo? Tingin kayo di sa akin. May nakita ko dyan. Sabi niya, Brother Mike, paano ako magkakaroon kapangyarihan Espiritu Santo? Anong klaseng kapangyarihan yan? Amen? Ulitin nyo, Brother Mike, paano ako magkakaroon ng kapangyarihan na galing sa Espiritu? Ayan, nakita ko ng mukha niya. Tumatawa na. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Okay. Sabi niyo, okay.
God is faithful. John chapter 6 verse 35 says, Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and who believes in me will never go thirsty. Ibig sabihin ito, ang sino mang lumalapit kay Kristo, nananalig at nanampalataya kay Kristo, ay bibigyan ng gantimpalang galing sa Espiritu Santo. Hindi ka na muling mauuhaw sa mga bagay na kamunduhan. Hindi ka na muling matatalo ng kadiliman. Hindi ka na panghihinaan sa mga bagay na material. Bagkus magkakaroon ka ng kapangyarihang taglay, mayroon kang pagkain sa wala, nagpupuri ka kay Yahweh El Shaddai, may hanap buhay ka sa wala, namimigay ka pa sa kapitbahay. Amen? Number tayo ngayon. Number 6. Gusto nyong makarating sa Amerika bilang lingkod ng Panginoon? Gusto nyong makarating sa Russia bilang lingkod ng Panginoon? Gusto nyong makarating sa Bosnia bilang lingkod ng Panginoon? Gusto nyong makarating sa China bilang lingkod ng Panginoon? Gusto nyong makarating sa buwan? Pambihira kayo, iming kayo ng iman talaga. Hallelujah. Hindi na yata kapanipaniwala yan Baka inuuto nyo na ako Okay. Number 6 is, if you hear the word of God and believe, you will possess power for service. Kalakasan at kapangyarihan upang maglingkod tayo sa bayan ng Diyos. Amen? O, tanungin ko kayo, hindi ba kapangyarihan yung Biyernes pa ng gabi, nandito na kayo? Hindi ba kapangyarihan at lakas yun magdamag kahapon, mula kahapon, maghapon, magdamag kagabi, hanggang ngayon maghapon pa tayo dito? Bakit kayo tumatawa? Ayaw nyo na? Sino gustong abutin maghapon dito? Taas ang kamay. Ang tatapang nyo, no? Kayo na lang. Hallelujah. Sabihin nyo, Brother Mike, saan naman yan? Nasusulat. Hallelujah. Kasi kayo, nagbabasa ng Biblia Masyado nyo kong pinahihirapan John chapter 14 verse 12. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will even do greater things than this, because I am going to the Father. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang sino mang mananalig at manampalataya sa akin, magagawa niya ang lahat ng ginagawa ko. At higit pa rito, nag-ipon ang Panginoon noon ng 10,000. Pinakain niya sa 5 pirasong tinapay. Ito lang sinasabi ng Panginoon na, greater things than this shall we do. Hindi nakaipon ang Panginoon ng 10 milyong tao sa isang krusada. Subalit ngayon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inipon niya mulang hulo hanggang lawag, apari, from east to west of the Philippines, ang lahat ng tao sa bansang Pilipinas dahil sa mabuting balita ni Kristo nating Panginoon. Amen? Sino sa inyo ang galing sa Ilocos? Sumigaw. Kailokohan. Kita nyo yan. Sino ang galing sa Kabisayaan? Sino ang galing sa Kabukulan ay Bikulan? Hallelujah. Kita nyo yan? Baka naman nandito lang kasi Metro Manila Oy, alam nyo na ba? Yung karamihan na nandito sa harap, galing yan sa malalayong lugar. Yang unang dumating dito ng Biyernes, galing pa sa Lawa, galing pa sa Isabela, galing pa sa Apare, galing pa sa Zamboanga. Pero nandito sa Pasay at Manila, doon sa malayo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Anong number tayo? Number 7. Number 7. Taas ang kamay. Gusto niyo itong number 7? Alam niyo na ba? May langit, may impyerno. Sino ang gusto sa langit? Taas ang kamay at igalaw. Sumigaw ng puri ng Panginoon. Sino ang gusto sa impyerno? Hallelujah. Walang taong gusto sa impyerno, pero ang ginagawa naman araw-araw ng lahat ng tao ay papuntang impyerno. Bakit wala nag-amen doon? Gagawin niyo pa ba yun? Sabi niyo, Brother Mike, buhat ngayon, ang gagawin ko ay ayon sa kalooban
ng Panginoong Hesukristo sapagkat ayaw ko sa impyerno. Lakad-lakad na ng pauwi. Pag inabot kayo ng tinig na ito, tumigil kayo sa inyong kinalalagyan at lumingon muli dito sa Luneta. Huwag na kayong babalik. Lumingon na lang kayo dito. Kung kayo ay nasa Quiapo na, lingon muna dito. Pero pag nagdadrive ka, huwag kang lilingon. Naniniwala ba kayong may pahabol sa inyong naiwan dito ang Panginoon? Brothers and sisters, hindi sinungaling ang ating Diyos. Ngayon, pinangako ko ako'y bababa dyan para pahiran ng langis.